Good morning guys! Welcome back to my channel, Zion's Leaf and Spines. Matagal-tagal din akong hindi nakapag-vlog or nakapag-video. It's because nawalan kami ng internet connection and ngayon lang kami nung Saturday, last Saturday pa siya na naayos dahil last Saturday din pumunta yung technician because of the miscommunication. I texted the wrong number yun, kaya mga 2 weeks ata kaming nawalan ng um, internet, and I'm about to upload the rest of my videos, but since nawalan ng internet ay hindi ko siya na-upload. So na-upload ko, kung mapapansin nyo sa last upload ko is yung iba may date doon. It's because ginawa ko yung video or yung film like on the 17th of February, and nung Saturday ko pa lang siya na-upload, since nung Saturday din na naayos yung internet namin. At isi-share ko lang, may isi-share lang ako sa inyo. Nag-video ako kasi may isi-share lang akong napansin or na-observe sa mga succulents natin. So, tara, samahan niyo ako. Ito yung isi-share ko and napansin or na-observe ko during morning I have a routine na silipin or tingnan yung mga plants natin or yung mga succulents natin. And ito yung na-observe ko. Kasi when it's morning, they're like blushing and kumikinang-kinang siya. Hindi ko alam kung ako lang ba yung nakakapansin. But as you can see, nag-blush na si Mendoza. At ito din, marami akong Mendoza. Si Koala to. Update na din kay Koala. Gumanda na si Koala nung nilagay ko dito. Kaso lang, palagi siyang nauulanan. Or maybe because gusto lang talaga niya ng ulan, kaya siya gumanda dyan. And I have my Mendoza, another Mendoza here. Ito yung nahulog na Mendoza ko. And pinutol ko itong dito kasi sobrang haba na niya. Wait lang. I-focus natin. Yan, pinutol ko yan. And sobrang haba na niya kasi. Wait lang. Sobrang haba niya kasi. And gusto ko sila magti-trailing. Kaso lang wala tayong magandang lagayan sa kanila. Mas maganda pag may maganda tayong lagayan sa kanila. Kasi nga malalaki yun na yung pot na yan na nilagyan ko. And kumakawala na sila sa sa pot nila. Mas maganda to pag nasisinagan sila ng araw kasi mas lalo silang gumaganda or mas lalo silang nagbablush. And I have here the newly repotted Adolphi natin. And maganda talaga dito ilagay ngayong summer ang mga plants or mga succulents dito sa front shelf natin because maganda kasi yung yung kinalabasan nila. As you can see, may mga na din siya na may signs of stress na din siya. And ibang-iba ito, parang mas healthy to pag nandito sila kaysa doon. Kasi doon natatamaan sila ng morning sun. Pasensya na, may mga kalat. So yan, yan. At hindi na yung sikat ng araw. Ayan no. Or nagpapakita na si Haring Araw, yan. 'Di ba maganda? Pag i-close up natin. Ang ganda na tingnan ni Mendoza. So yun, and mag-update din tayo sa mga nangyari sa garden natin. And ito nilagyan ko, itong mga ito nilagyan ko ng lupa, more lupa, and then ito din. And then si Chloe, nilagay ko dito si Chloe kasi yun nga, napansin ko na maganda ilagay yung mga succulents dito. Mas lalo silang tumataba at gumaganda, nagiging stress, nagiging maganda tingnan. Yan si Chloe. And hopefully
dumami si Chloe. I'm planning to propagate it but not yet right now. Siguro palakihin muna natin siya and then i-cut natin yung iba. Tulad ng ginawa ko kay Koala. Ang mali ko lang sa ginawa ko kay Koala, hindi ako nakapaghintay na mag-stable siya or mag 6 months siya sa akin. So yan yung nangyari. But I'm still grateful kasi maganda yung kinalabasan, and then ito din yung isang koala. Ito yung may variegation. Yan lang. Hindi ko alam kung yung bagong baby is magva-variegate din. Hindi ko na update na rin to sa pinugot ko kasi itong yung may variegation na koala. And then yan yung kaputol niya. Ito yung top cut. Tapos may mga propagation tayo. Leaf propagation, maganda mag-propagate pag tag-ulan kasi mabilis silang magkaroon ng ugat at dahon at mabilis din silang lumaki. Ayan o. Then meron pa dito, yan. May nahulog yung marble. Ito, ano to? Ito yung natira sa nag-rot or nag-rot na koala doon. Right? So, super ganda nila tingnan pag may sikat ng araw. Yan o. Ito. Nagagandahan talaga ako dito kay Mendoza. Alright? So, lipat tayo sa ibang garden natin. Alright? So, if we compare this Adolphi to the one that we have kanina is mas to siya, mas stress but nagiging siya, tawag nito, nagiging hindi siya healthy. Stress siya but hindi siya healthy. Numinipis yung mga dahon niya. Yan no. Pag titingnan natin, numinipis yung mga dahon niya. Yan yung look niya pag hindi siya natatabunan at may sikat ng araw. Yan yung look ni Adolphi. May sign of stress na rin ito. Sana maging stress pa yan. Mas lalong magiging stress pa yan. At nilagay ko dito or kinuha ko na yung upuan na nilagay ko dito. Tsaka yung mga pinatong ko na succulents. And update na rin sa Purple Delight natin. Mas lalong dumami yung dahon ni Purple Delight. Super laki ni Purple Delight at super love ko si Purple Delight. And may mga sumusulpot na din na close up natin na mga babies dyan. And then dito din may bagong baby. Wait lang. Ito, bagong baby yan. Yan. Lumaki na siya, kakaulan. And then ito din. May bagong baby din dyan. Wait lang. Yan. May bagong baby din dyan. Maliit sila nung nakaraan. And then I'm planning to hindi siya makita sa basta may dyan yan I'm planning to get those kasi parang natatabunan na sila and hindi na sila lumalaki kasi natatabunan sila ng ibang Purple Delight. Hindi ba kita? Ayan tinanim ko siya dyan, mali ko lang kasi tinanim ko siya dyan, but it's still okay kasi nga buhay naman sila, hindi naman sila namatay. So lipat tayo sa mini corner ko. Yan yung look natin ngayon. It's already like 9 o'clock in the morning. And yan yung look natin sa garden or yan yung look sa garden natin. By the way, I have repotted this ghost plant kasi if you observe the last video that I upload is sobrang baba nung lupa ni ghost plant. Pati itong ghost plant na to ay nirepot ko din. I repotted it dahil yun din yung reason ko kasi nga mas parang naghahanap siya ng araw and then hindi siya masyadong nasisinaga ng araw. It's because nasa baba siya, natatabunan siya ng pot. So yan, as you can see, etiolated si ghost plant but still stress si ghost plant.
Ayan, ito, etiolated din to. And then I have my another pot of Purple Delight here. Kung mapapansin nyo is lumalaki na sila. May progress na sila or may difference na sila nung mga nakaraang vlog ko. Lumalaki na sila and nagiging bushy. Marami sila dyan. And then, may bago tayong update update na rin natin si Lutos. Sobrang ganda ni Lutos. And may bago na din siyang dahon dyan na sumusulpot. Dami na. Parang 2 layers na yung nagbago. Simula nung dumating si Lutos sa akin. And then same as this, tawag nito, same as Exotic. So, si Exotic is may bago na din siyang dahon from the time na it arrived to me. So, yes. And then, ayan, si Burrito. Mga propagation ko ng Burrito. And, what I have here, si Resray. Yan, maganda na sila dyan. Alright, so shinare ko lang yung observation ko. When it's morning, if you visit your succulents in the morning, yan, tingnan nyo si Mendoza, diba? Kumikinang-kinang siya pag nasisinagan siya ng araw, same as the other succulents. Maganda talaga sila tingnan during morning. Yan, no? Mas visible yung color nila. Especially when they're stressed, mas visible yung color nila and mas maganda sila tingnan compared sa afternoon na parang pale sila during in the afternoon, maybe because matindi na yung sikat ng araw. So yes, yun lang naman yung gusto kong i-share sa inyo, yung comparison la when it's afternoon and when it's morning. So, I think that's it, guys, and I do hope that you consider subscribing sa hindi pa nag-subscribe and hit the notification bell para maging updated naman tayo if I do have new videos upload. You have a great day ahead of you, guys. Bye-bye.